Kahit na maraming taong naging mayabang matapos na yumaman, huwag po nating walain sa ating isipan na meron pa rin namang ayaw iwan ang kinagisnan kahit na sila'y umahon na sa kahirapan. Gaya na lang ng tampok sa kwento natin ngayon. Mga ka-explorers, kwentong may aral ulit para sa inyo. At baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating munting channel, subscribe ka na rin po para kumita rin tayo. Thank you. Inaasahang provider ng kanyang pamilya itong si Mang Berto. Dahil sa kanyang trabaho bilang isang delivery truck driver sa isang factory, ay nagawa niyang masustintuhan ang pang-araw-araw na gastusin ng kanyang mag-anak. Naging masaya at kontento na sana itong si Berto sa kanyang naging trabaho, ngunit makalipas ng 5 buwan, ay doon na dumating sa buhay nitong si Berto ang kamalasan. Nang nasama siya sa mga na-layoff sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Walang nagawa itong si Berto kundi tanggapin na lang ang katotohanan. At malungkot niyang inilahad kinagabihan sa asawa at mga anak niya ang nangyari sa trabaho niya. Sa isang linggong lumipas, matapos niyang mawalan ng trabaho, ay ramdam nitong si Berto ang hirap at pagod sa paghahanap ng bagong trabahong mapapasukan. Ang isang bagay na nagpahirap sa kanyang makakuha ng gusto niyang trabaho ay dahil sa high school lang ang natapos nito. Hanggang isang araw, habang naglalakad siya'y nasumpungan niya ang isang magtataho. Dahil sa gutom niya'y ginawa niyang bumili muna ng taho para man lang magkaroon ng laman ang kumakalam niyang sikmura. Hanggang sa ginawa niyang kausapin ang magtatahong iyon. "Manong, naghahanap po ba kayo ng tagalako?" Pambungad na wika nitong si Berto. "Seryoso ka ba dyan, iyo, sa tanong mo?" Tugon naman sa kanya ng magtatahong iyon. "Oo, Manong, seryoso ako. Kailangan ko talaga ng mapagkakitaan sa ngayon. Kasi magugutom na ho ang pamilya ko." Nang sabihin iyon ni Berto, ay naawa sa kanya ang magtataho at binigyan niya ito ng address kung saan niya siya mahanap kinabukasan. Laking pasalamat naman ni Berto sa magtatahong iyon dahil sa kabaitang pinamalas niya sa kanya. Kinabukasan ay agad niyang pinuntahan ang address na binigay nito sa kanya. At sa araw mismong yun, nagsimulang magtrabaho bilang isang magtataho itong si Berto. Taon din ang lumipas na nagsipag itong si Berto sa paglalako ng taho. At sa pamamagitan doon ay natustusan niya ang pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya niya. At ang isang magandang ginawa nitong si Berto ay nang inaral niya kung paano gawin ang pagtataho. Hanggang sa nagawa niyang mamaster ang pagluluto nito. Dahil doon ay ginawa nitong si Berto na gumawa ng sarili niyang tahuan. At sa tulong ng asawa at anak niya ay hindi nahirapan sa kanyang pinasok itong si Berto. Todo suporta kasi ang asawa at anak niya sa kanya hanggang sa pagbebenta ng kanilang produkto. Hindi rin naging madali para kay Berto ang pinasok nito. Dahil bago pa nila nakamit ang pag-asenso sa buhay, ay kaliwat kanan rin ng mga rejections ang kanyang napagdaanan. Napagdaanan pa niyang kutyain at pagtawanan dahil sa kanyang ginagawang paglalako. Dahil sa ilang taong pagtitiis nitong si Berto, ay bumunga ang kanilang pinaghirapan. At nang umasinso na sila sa buhay, ay hindi pa rin nagbago ang mga ito. At pinagpatuloy pa rin ang kinagawian nilang pamumuhay. At ang isang maganda dito kay Berto ay kahit na yumaman na siya'y wala pa ring pinagbago ang kanyang gawi at ugali. At ginawa pa rin niyang ipagpatuloy
ang paglalako nito ng taho. Hanggang isang araw, habang napadaan itong si Berto sa tapat ng eskwelahan, nakasalubong niya ang grupo ng mga mag-aaral. Normal naman dito kay Berto na lapitan ng mga mag-aaral para alukin ng taho na binibinta nito. Ngunit iba ang kinalabasan sa kanyang ekspektasyon. Nang pagtawanan siya ng mga estudyanteng nilapitan nito. "Manong, ang pangit naman ng taho nyo. Sabay dura ng taho na kinain nito. Kasing pangit nyo, dagdag pa nito." Mayabang na sambit ng isa sa mga estudyanteng nakasalamuhan ni Berto. Sa sinabi ng binatang yon, ay sabay-sabay na nagtawanan ang lahat ng kasamahan nito. Hindi na kumibo pa si Berto sa mga sandaling iyon at hinayaan lang silang hamakin siya at pagtawanan. Nang maya-maya'y dumating naman na ang ama ng binatang nagmaliit dito kay Berto. Laking gulat ng binatang yon sa reaksyon ng kanyang ama nang magkaharap ang ama nito at si Berto. "Sir, ikaw pala yan. Kamusta na ho?" Sambit ng ama ng binata. Sabay abot ng kamay nitong si Berto para kamayan. "Sir, panganay ko ho palang anak, si Jonas." Dagdag pa ng ama ng binata. Sa puntong yon ay hindi makatingin dito kay Berto ang binatang ng hamak sa kanya. Sandaling tinitigan nitong si Berto ang anak nitong si Ray. Sabay sabing, "Ang laki na ng anak mo ha. Manang-mana sa kabaitan mo, Ray." Maikling tugon nitong si Berto. At sa puntong yon ay napaagas na ang mga luha nitong binata. At kitang-kita sa kanyang mukha ang hiya at pagsisisi sa kanyang nagawa. Mga ka-explorers, huwag nating pagtawanan ang ibang taong nagsusumikap sa pamamagitan ng marangal na hanap buhay. Dahil hindi natin masasabi bukas makalawa, baka magkabaliktad na ang sitwasyon yung dalawa.